Hello guys! Nandito tayo ngayon sa Mercedes-Benz Museum. Pasukin natin. Tara! Pagpasok, bubungad sa'yo yung bilihan ng ticket. So you can buy online also and pwede rin dyan na diretso sa may cashier. So papasok na kami sa loob. Pagpasok mo dito, kita mo ng horsey. Yan. So itong si horse serves as a reminder of how humans once relied on horsepower, literally before the advent of the motorized vehicles. Ito bubungad sa iyo sa entrada. Ito yung Stuttgart ng mga 1890. So before pa na-invent yung automobile, yung mga tao sumasakay, yung gamit ng transport nila ay syempre yung karwahe, tapos yung mga bike. Solitude Palace. Tapos ito yung train station ng Stuttgart before, ng mga 1890. Yan sinasabi niya dito. Ito yung gas motor. Ito yung narrative ng invention ng automobile ng Daimler. So itong section na ito, yung pinapakita ay yung pinakauna pang invention ng Daimler, or Daimler pa siya noon, hindi pa siya Mercedes ang tawag. Yan. So napapansin nyo, ito rin yung Daimler, meron din siyang boat, diba? Tapos ito naman, for air. Yung transport for air. So ito siya, oh. So yung Daimler, hindi lang siya yung pang car, kundi pwede rin siya sa, ay gumawa din sila ng boat at saka yung transport for air. Yung symbol nila na yung ganon, tapos yung three, ano yun, representing sa land, water, and air. So yun yung sa invention nila. So ito, isa sa mga ano ba to? Bench Victoria. Sinasabi niya, the Victoria was Carl Bench's first four-wheeled automobile. Ito yung first four-wheel na salakyan. So ito naman yung first na four-cylinder gasoline engine na sinupply ng Bench or ng Mercedes sa customers. So this is around 1890. Ayan. Ito yung by 1898 expansion na ng German fleet. Sama na rin yung barko, laki. Ito ang Doppelphaeton. 6 cylinders siya. 6 na yung cylinders niya. Biro mo nung time pa ng mga 1907, no? Ganun na yung mga invention ng sasakyan. So, kaya na magpatakbo at a maximum speed of 95 kilometers per hour. Ito naman,
nilagay niya sa gitna. Ito yung 1902 Mercedes Simplex. Ang maximum speed niya is 80 kilometers per hour and dinesign siya ni Wilhelm Maybach. On this part naman, ang Gallery of Voyagers. So, ito yung pang-transpo, ano na nila, no? Ano ba yung pang-public transport. So, ito na yung pang regular service transportation or pang-public, pang-bus, pwedeng pang-taxi. Para itsurang pagong, no, ng VW, pero this is Mercedes-Benz. Ito siya ang Mercedes-Benz 320. Ang top speed nito ay 126 kilometers per hour. Akala ko pagong. Hindi pala. Halos pa kasi pareho siya ng ano ng yung ulo, yung ganun yun ng kurba ng Beetle. Kung titignan mo sa harap, ang Lexus niya tignan sa harap. 'Di ba? Ito yung mga nakikita mo sa mga lumang movies. Ito pa dito. Ito naman mga buses. Ayan. Alam niyo tong sa plate number ng nakalagay sa bus. Pag sinabing S is representing yung city or lugar kung saan ka registered. So the S is Stuttgart. Tapos ito naman yung sa inspection ng tooth. Na kailangan, dito kasi regular check yung ano ng vehicle condition. So doon nakalagay yung kailan ang next inspection. Yan. Diba? Ito yung mga nakikita mo sa mga old movies. Sa transport, ano nila. Tapos ito naman, ito na yung modern bus ngayon, ano, na Mercedes. Yeah. Ito na yung mga nakikita natin ngayon sa daan. So ito yung facade niya. Bus. Kadalasan ginagamit to or nire-rent lang ba yung may mga events or kung may mga tour, ito madalas kong nakikita. Nung sa ano, yung sa football, ito yung sasakyan, ganito yung sasakyan ng mga players. Ayan. Ito sa modern times ng Mercedes-Benz transportation. Tapos ito naman ay ang, tinatawag niya, 1940 Mercedes-Benz 2600. Top speed lamang niya ay 72 kilometers per hour. Tapos ito yung Chedeng. Chedeng. Ito yung motor ng pang-eroplano. Eroplano nung time nila, ha. Yan. Bench. Tapos meron din silang bike. Ito na yung medyo modern na mga sasakyan. Ayan. Paganda na ng paganda yung mga gawa nila. Ito yung cabriolet. Ito mabilis na to siya. Maximum speed niya ay kaya na niyang 170 kilometers per hour. Ito naman yung isa. Bench 770. Maximum speed ay 160 kilometers per hour. Ganyan talaga siyang gara ng ano niya, no, ng harap. So, yung mga time na yon, only the rich can afford. Even up to now naman. Yung kita mo yung luxury ng design niya. At ano pala, yung tawag nito, trivia.
Nung mga 1930s, ito yung era ng diesel and supercharged. And ang bench, ang pinakaunang naggawa ng series production ng mga cars na diesel. Another one is, ito ang ganda. Kung ikaw may ganito, no? Kung hanggang ngayon. Pagtitinginan ka pa rin eh. Kasi iba yung luxus na dala niya. Diba? I think during that time, only the rich can. Diba? Yun, so ayon sa history, ang Mercedes-Benz din pala ang unang nakagawa or nag-produce ng carrier transport. Sila din talaga ang the first din talaga, no? So, ito yung Shell talaga, no? Yung carrier ng mga oil. Oh, di ba? Which hanggang ngayon makikita pa rin naman natin, ano, na ginagamit sila. Ito yung truck of the pre-World War I days. Ito, yan natin ito. Kamangha-mangha. Sa mga modern time na ngayon. Ito 1994 na wagon. So, ito naman ay ito yung pang long distance bus. So, cross country. Ang maximum speed lamang niya 65. Pero this was during 1930s, 1938. So, ilang oras ka, no, aabutin kung ganun lang ang top speed mo. Kalagay dito. Österreich. So, ibig sabihin, Austria. Sino yun yung tinatawag ng Chadengs? O, diba? The Chadengs. 1990s sira yata to. Tapos yung gulong niya, Continental. Gusto ko yung kulay niya. Yung ganyan palang design ng pintuan. Matagal na pala yan. 1955 pa. Akala ko yung Tesla ang pauso. Dati na palang ganyan. And ito na yung start ng high speed. 250 kilometers per hour. Ganda. Pag ikaw tumakbo ng ganyan sa autobahn. Wow. Ambulansya. Yung maririnig mong magwang-wang-wang sa autobahn, gigilid ka talaga. Ang wide ng range ng paggawaan ng yung product ng Mercedes-Benz. It's not only cars. Yung may chain para makausad sa snow. Mga trucks. Ano to? May sinasabi siya dito. Station wagon. Pang customer service. Ba, mabilis din siya, ha? 110.
ang maximum niya, kilometers per hour. Ito yung sasakyan na ineksperimentuhan nila sa kanilang dinevelop na safety system. Ito yung nakalagay pala dito. Around 1981, airbag, na-develop ang airbag. 1978, yung ABS system, anti-lock braking system. 1971, safety door handle. Hindi ko lang siya ma-zoom in pa. Ano pa? Steering wheel, 1971. Hindi ko na in order, no? Forefront, ano to? Belt tensioner, 1981 din na-develop. Ito yung 2006 Mercedes-Benz. Yung binili ng professional footballer na si Lucas Podolski. Ito daw yung gallery. Ito yung another gallery of celebrities. So, ito yung mga yung mga sasakyan na binibili ng mga celebrities. O, diba? Lexus. Mga kadalasang artista na sumasakay. Bumibili ng mga ganito. Guys, ito naman ay yung 1959 Mercedes-Benz 190 SL. Yung pinakauna at ang only owner lang nito ay yung NASA astronaut na si David Randolph Scott. Ito guys, ito yung Mercedes-Benz na sinakyan ni Pope John Paul na bumisita siya dito sa Germany noong 1980. Yan yung sasakyan niya. Pope John Paul II. The second ga ba? The second ga. Ito guys, Mercedes 1991. Sasakyan ni Diana, Princess Diana. Nabili ni Princess Diana itong sasakyan na to. Itong model na to. Yan. Tapos itong bench naman na to ay sasakyan ni Nicolas Cage. Maximum speed niya 200 kilometers per hour. Ginagamit niya sa movies. Galing. Ito yung sa electric na sasakyan. Meron kaming parts dito sa chip. 2017 AMG GT concept. Yan, no? Wala na siyang napaka-sleek na niya. Grabe po ka-tinted, oy. Mga electric car. Diba? Tingnan natin kung may nakalagay ba kung hanggang anong range siya. Abot siya ng 300 kilometers per hour. Tapos ito naman, another electric car. Ang maximum speed niya ay 250 kilometers per hour. Range niya is to 50 kilometers. 250 ang range niya. Kailan ba ito? 2012 model electric car. Naman Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster 2007. Ooh. Pangkarera. Diba? Grabe ka lowered, oh. Di pwede daan sa landaya. Pag may humps. Ito na yung ibang range ng nila. Sports cars. Pang racing.
1939 na kanilang sports, ano, pang race car. Iba yung ano itsura. Ano na aerodynamic, ano nila. Yeah, that one. Yeah, that one was pretty cool, but Alright, and that concludes our visit in Mercedes-Benz Museum. I hope you enjoyed watching. Hanggang dito na lang sa uulitin nating mga ganap. Tukan. Bye-bye!